Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong unawain at pagbalay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Ngayong araw po, October 19, 2024, araw ng Sabado. Welcome po. Bago po ang lahat, welcome po pala sa ating daily devotion. At itutuloy po natin yung ating series na 7 Secrets to a Joyful Life. At ang title po ng ating devotion ngayong araw ay ang Positivity, Cultivate a Healthy Mind. At ang bersikulong ating uunawain ngayong araw ay ang Philippians chapter 4 verse 8. Sinasabi rito, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." O sa Tagalog naman po, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At mapunta na po tayo sa ating katotohanan ngayong araw. Unang-una, a healthy mind rejoices at all times. Masasabi nating healthy yung pag-iisip natin kung kapag hindi lang in good times, kung in good times, pati na rin sa bad times. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang po nun na kahit na may problema dumarating sa atin, kahit na may mga pagsubok na nararanasan natin sa pang-araw-araw, nananatili pa rin tayong positibo dahil naniniwala tayong kasama natin ang Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Sa ikalawa naman po, a healthy mind experiences God's peace. Gaya nga ng sinabi ko sa una, kapag malusog yung ating pag-iisip, nararanasan natin yung kapayapaan ng ating Panginoon. At sa ikatlo naman at huling katotohanan ngayong araw, a healthy mind focuses on the positive. Minsan kasi yung utak natin masyadong mahirap kalaban ng utak dahil kahit hindi pa nangyayari sa isip natin, nangyari na. Kahit na alam, masyadong pinangungunahan ng utak natin yung mga nangyayari. Kaya hindi tayo nakakapag-isip, nakakapag-desisyon ng tama. Kaya dapat mag-focus tayo sa mga positibong bagay dahil mas nakakapagpabuti ito ng sitwasyon dahil kapag nag-focus tayo sa negatibong bagay, maaaring yung maliit na problema maaari pang lumaki dahil lang sa isip natin. At mapunta naman po tayo sa ating application. Unang-una, rejoice and give thanks at all times. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa mga bagay na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Magpasalamat din tayo sa ating Panginoon sa mga bagay na hindi niya muna ipinagkaloob sa atin. Maaring iniingatan lang niya tayo, maaring hindi pa tayo capable para i-handle yung mga ganong kalaking bagay. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sa ikalawa naman po, seek God's peace and surrender all worries. I-surrender po natin sa ating Panginoon, ipaubaya po natin sa ating Panginoon ang ating mga kalungkutan, ang ating mga dinaramdam dahil hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kayang lagpasan. Kumbaga, hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi naman tayo capable para i-handle ito. Lahat ng binibigay ng Diyos, lahat ng binibigay ng ating Panginoon ay test yun sa atin. Kumbaga, doon tayo nagiging matatag. Kaya
surrender natin ito sa ating Panginoon. At ang huli naman po sa ating application, do not feed your mind with negativity. Yun nga, minsan yung utak natin, mahirap siyang kalaban dahil kapag pinangunahan tayo ng negativity, kahit na napakaliit na bagay lang napakaliit na problema lang maaaring lumaki dahil nga sa pag-iisip natin ng kung ano-ano. Kaya huwag natin pakainin yung isip natin ng negativity. Mag-focus tayo sa positivity dahil gaya nga ng sabi dito sa verse, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Bilang pangwakas, papasalamat po ako sa inyong pakikinig. Tapos na po ang ating devotion. Naway may natutunan po tayong lahat. Muli, maraming salamat po.